5:30 AM in the morning, umpisa na tayo magtrabaho. Sa sobrang lamig ng lugar namin, hindi ko masyado makita yung kalsada. Pero okay lang yan dahil power na power naman yung mga manok natin. Pagdating ko dito, kumakain na po yung ating mga alagang manok. Ito yung mga Rhode Island Reds natin. Ngayong umaga din, nag-harvest tayo ng mga sisiw natin. May mga Rhode Island Reds, Black Australorp, tsaka mga hybrids natin. Titirahan natin to ng B1B1 tsaka Gumboro mamaya. Pero mamayang gabi pa dahil magiging tendero ako ngayon sa ating agrivet. Sa araw na to, nagpalagay ako ng mga karatula dito sa ating agrivet. Ito'y para makita agad ng mga pumupunta dito. Nagpapasalamat din ako sa mga nag-install ng ating mga tarpaulins. Ang pwesto po natin ay located sa harap ng Wildcat KTV Bar. Dito lang yan sa Canary Road, Purok San Agustin, Barangay Poblacion, Pulomolok, South Cotabato. Ayun, malapit nang matapos ang pag-i-install. Dahil sobrang busy natin, 2:30 PM na po ako nag-open at andito na rin yung mga sisiw natin. Ang first customer natin ay kumuha po ng 15 kilos of feeds. Kaya meron silang libreng 2 sisiw. Sussex. Hindi nakampante si Kuya Archie sa kulungan. Dapat kasi may lagayan daw or drawer para sa mga poops nila. Kaya meron siyang gagawing makeover dito at ibabalik niya rin mamaya. Second customer natin may free na isang sisiw dahil bumili ng 10 kilos of feeds. Ito naman another isang sisiw. 10 kilo ng feeds din ang kanyang kinuha. Kinalaunan dumating na si Kuya Archie at ito na po yung kanyang kulungan. Meron na pong drawer para sa mga poops nila kaya mabilis lang pong tanggalin yung mga dumi ng ating mga manok at linisan. Kung makikita nyo, napakalinis mo tignan at sa baba po dun sa may tray merong rice hull. Next buyer natin, may tagi-isang libreng sisiw na naman. Hindi po yan native kundi puro heritage yan. Si Sir naman hybrids yung kinuha niya kasi malaki ito tignan. Magandang pag-upgrade para sa mga native chickens. Bye-bye po! Si Sir naman bumili ng Intenso Plus at Panamox Forte. 10, kaya meron siyang libreng 2 sisiw. Hybrids din po yung kanyang pinili. Ito yun magaganda. Si Sir naman bumili ng 15 kilos of feeds kaya meron siyang 2 sisiw. Yung mga pinamimigay din natin, kompleto na po yan sa bakuna. Meron din tayong buyer from Katanggawan, bumiyahe pa ng ilang oras para bumili ng feeds at syempre bumili din po siya ng sisiw. So bali 6 na sisiw yung kanyang kinuha dito. Yung kanyang mga kinuha din, yung edad is 2 weeks old. Meron po yung Lasota, B1B1, Gumboro, tsaka infectious bronchitis. 4 na bakuna. Every feeds din po natin dito ay mas lesser ng 1 peso every SRP. Kaya masasabi ko, isa tayo sa pinakamurang nagbebenta ng mga feeds. Alam nyo ba, sa isang sako na binibili nyo, 50 pesos lang po yung pwede kong maging income. Kaso nga lang, nabibigay pa ako ng 1 peso discount. Halos wala na talaga akong kita dito sa feeds. Yung purpose natin dito ay hindi po tayo maubusan ng stock sa feeds natin sa manukan. At higit sa lahat, nabibili nyo po ng mura yung feeds. At yung iba, hindi na po pupunta sa manukan natin dahil may kalayuan din po yung ating farm. About naman sa mga gamot, vitamins at mga bakuna, meron din po yung mga available dito. Higit sa lahat, bagsak presyo, palaging may promo. Everyday po. Bibiyahin na naman sila ma'am ng ilang oras, pauwi sa kanila. Next buyer natin ay bumili ng 25 kilos. Ito na yung buyer natin na last for tonight. Yan, maraming salamat po sa tumatangkilik sa ating mga feeds. Kaya ngayon, close na tayo. Bago mag-close, minimake sure ko muna na nakatago ng cellophane yung ating mga feeds. Para hindi madumihan at talagang bago palagi yung ating feeds dito. Ngayon din, nakompleto na natin yung agrivet, manukan, next, restaurant na naman. Pagka-close ng agrivet natin, magdi-deliver na naman tayo ng bakuna para sa ating buyer. Fallpox vaccine. Kaya ayun, pera na naman kahit paunti-unti. Bumalik naman tayo ngayon sa mga tinabaho ko kanina sa aming manukan. Dumating ako ng 6 AM dito at marami akong itlog na nakita sa kanilang pugad. Ibig sabihin, worth it yung gastos natin sa kanila. Nilapag ko na rin ang ating mga shamo para mag-breeding. Dahil hindi sila naglimlim dahil kinukuha natin yung kanilang mga itlog at in-incubate, palagi po silang nangingitlog. Ang hawak ko ngayon ay isang jutako at ibibreed ko to sa isang PB line na shamo. Success! After 20 minutes naman, ibang babae na naman para makapaghinga ang ating broodcock. After 20 minutes, PB to PB naman tayo.
Another success na naman. Mamayang tanghali, yun na yung last nilang breeding. Dahil sa sobrang busy din namin dito, twice a day lang po kami nagpapamate. Yung isang rason din is para makapagpahinga na mabuti yung ating broodcock. At yung binibigay niyang sperm, magaganda po at magaganda din po yung magiging sisaw nila. Sa mga breeders po natin na Shamo, everyday po ako nagbibigay ng Intenso Premium. Ito na po yung mga itlog ng mga Shamo natin. Madami na. Kahit dalawa lang yung hen natin. Ngayon naman, 6 weeks old na po yung ibang Shamo natin ng mga sisiw. Magdidiworm ako gamit itong Worms to Go dahil meron itong albendazole at praziquantel. Napaka-solid nito. Una natin itong PB line na lalaki. Next naman itong pulet na PB line din. Ito naman ang Indio Gigante Dumbo. Indio Gigante po yung nanay nito. Nananggaling pa sa Elrich Farm. Ang breeder nito si Sir Mike Charlie. Ito naman ang ating Indio Gigante Dumbo na lalaki. Ilang thousands of pesos yung binuo para mabuo lang yung breed na ito. Ganito po katangkad ang PB line na 6 weeks old. Ganito naman katangkad ang Indio Gigante Dumbo. 6 weeks old din. Mas matangkad pero mas mahal din yung presyo. Ayan, so ngayon tapos na pong kumain itong mga alagang manok natin. So dito sa native chickens natin, yun, naglimlim na yung iba. Yan. At saka yung iba is nangingitlog. Yan, kaya medyo maingay. Yung native natin talaga naglilimlim yan dahil broody talaga yung breed na ito, no? Yung native chickens. Sa mga heritage chickens din naman, no, may mga chance na maglimlim sila, pero dito kasi sa manuka namin, no, kahit dito sa native chickens, yung mga itlog namin, 4 times a day kami nag-harvest dito. Yan. So, kinukuha namin yung itlog, no, para hindi sila maglimlim talaga ng matagal. Kasi kapag nagpalimlim tayo, stop din po yung production. No? Yun po yung mangyayari dito sa manuka natin. Kaya tuloy-tuloy yung pangingitlog nila dito. Yan. So dito sa ating mga Black Ostolorps, punta tayo dito. Yan, dito sa Black Ostolorps natin solido. No? Solid na solid. Kita niyo yung broodcock natin dito. Ayun, ganda oh. Ganda ng kulay. Yan, so same din po sa ibang broodcocks dito. Yan, halos magaganda. Yung iba nangingitlog, yan, maya-maya harvest na naman kami ng aming mga eggs. Yan, so ganyan po kaganda itong setup natin. So ito dito, malaki yung niyog. Yan, yung iba nagpapasilong. And mamaya tanghali yan, no? Yung iba nagmi-mate. Yan. Pero ito katatapos na ito mag-mate dahil busog na sila, yung iba nangingitlog na. Yan, mamaya mga tanghali yan, dito na naman yan sila mapapahinga, inom ng tubig. Yan. And patukan na naman mga alas 3 o alas 4 ng hapon. Yan, Jersey Giant natin. No? Yan, pinakaiba nito sa Black Ostolorps ay mas mataas yung kanyang balahibo, mas malaki yung kanyang muka, mataas, mas malaki at mas maganda itong pang-upgrade sa ating ibang heritage chickens. Sussex natin, no? Solid na solid din. Yan. So itong mga roosters natin, no, based on my experience, pwede itong gamitin ng medyo matagalan, no? Except doon sa hens, no? 2 to 3 years, yan, kaling na. And talagang dapat meron kang mga reserba ng mga hens, no? Doon ka pumili sa mga sisiw mo. Yan. Meron tayong BPR dito. Yan. So hindi po to pang show type itong ating mga alaga dito, no, kundi pang meat. Yan, kasi yung purpose natin dito pang negosyo talaga, for meat production and egg production. Yan. So meron din po tayo dito mga decal browns. Yan. So hybrids. Yan, hybrids din. Bard Plymouth Rock Pure yan. And meron din po tayo yung mga Rhode Island Reds. Yan. Yung iba dito nangingitlog. Yan. Naked necks. Yan. At syempre, meron tayong may lahi ng, parang lahi ng Orpington to. No, pero it's not pure blood. Hybrid na rin yan. Rhode Island Reds. And ito, syempre, pinagmamalaki ko ang aking yellow copper. Tingnan nyo po yung paa niya. Yan. So, no? Siya na ngayon yung alpha dito. And sa palakihan ng katawan, mas malaki siya kumpara sa ating Jersey Giant. No? Jersey Giant ay isang pure breed.
no, galing sa New Jersey. Hybrid, ito naman yung ating yellow copper. Hybrid to siya na pinalabas natin dito. Yan, napakalaki po ng kanyang parang bigote tawag dyan. Yan, napakalaki, solid na solid. Yan. Proceed naman tayo sa ating mga Rhode Island Reds. Island Reds natin, meron ako mga reserba. Yun, isang reserba ko na rooster. Mga dark na mahogany. Yan, vintage tawag sa iba dito. Yan, dark yan, no? Ganda. Ito mga bata pa kasi to. And hindi pa nila kaya sumabay dun sa mga rooster na nandun sa ating breeding pen. Yan, ito. Malapit na itong masabay. Yan, dark mahogany. Kita nyo naman yung kulay, ganda. It's not pang show type din po, no? Pero maganda din yung quality niya. Siyempre, ganda ng feeds na ginagamit natin dito. Pure feeds tayo, no? Yan, pure feeds tayo. 100 to 110 grams per head. Kasi nga, pure feeds. Kapag hindi pure feeds, pwedeng mas lesser. Yan, pero hindi din masyadong maganda yung kanyang... maganda naman, pero hindi sobrang ganda. Hindi katulad sa ngayon, sobrang ganda ng production natin. Dahil meron tayong mga kailangan supplyan. And kailangan natin magparami ng ating mga manok dito, no? Para sa future ng ating manukan. Yan. Yan lang, ito na ng itlog. Yan, doon din may nang itlog din, no? Yan. So dito, no, ano lang yan siya, linya-linya lang. Yan, pila-pila. Yan, tapos itlog. Tapos after sa mangitlog, alis na. And yun na naman yung yung nagpipila yung mangitlog dito. Ganyan yung kanilang dito. Rules. Yan, dito sa manukan natin. Yan, ganda.